Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 61. Naiintindihan din ni Wu Yuan. Alam niyang ayaw ni Ye Zuan na ilantad ang kanyang sarili, kaya sinabi niya, Junior Brother Ye, sinabi mo na kakapasok mo lang sa Shattering Cloud Sect. May master ka na ba ngayon? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Umiling siya at sinabing, hindi. Kung ganoon, bakit hindi ka maging alagad ng aking Panginoon? Ang aking Panginoon ay isang elder ng Shattering Cloud Sect. Gumagalaw ang puso ni Wu Yuan habang sinusubukan niyang lubidin si Ye Zuan. Ang pagtanggap bilang isang disipulo ng isang elder ng Shattering Cloud Sect ay itinuturing na namumukod-tangi. Kailangang malaman ng isa na ang bawat elder ng Shattering Cloud Sect ay hindi bababa sa isang martial artist sa ikasampung yugto ng martial path. Nang bumagsak ang boses ni Wu Yuan, ang mga tao sa labas ng martial arts field ay muling nagkagulo. Kasunod nito, may pumasok na figure. Haha, magaling kong alagad, andito na ako. Ang taong pumasok ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng robe ng isang elder ng Shattering Cloud Sect. Master, alam kong malapit ka lang. Nagmamadaling sumigaw si Wu Yuan. Dahil malaki na ito, natural na hindi ko ito makaligtaan. Ilang beses na tumawa ang nasa katanghaliang gulang at pagkatapos ay nagtanong, Binata, ilang taon ka na ngayong taon? 15, sagot ni Ye Zuan. Nang marinig ang edad na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Wu Yuan ay nagulat. Ang isang 15 taong gulang na martial artist sa 8th stage ng martial path ay talagang isang talento na maaaring magwalas sa buong Shattering Cloud Sect. Haha, good. My name is Bai Lai. Are you willing to become my disciple? Diretsyong tanong ng medyo may edad na. Naunawaan din niya na dumating si Ye Zuan sa pagkakataong ito para gumawa ng eksena para makahanap ng master. Gayunpaman, kakapasok lang ni Ye Zuan sa Shattering Cloud Sect at wala siyang masyadong alam tungkol dito. Pero, nakita niyang medyo makapangyarihan ang nasa harap niya kaya medyo naantig siya. Gayunpaman, nang malapit na siyang sumang-ayon, isang tao ang biglang tumalon ng direkta sa larangan ng martial arts. Bata, teka, may gustong sabihin si Ye Zuan ngunit tumigil. Parang may dumating na ibang tao. Lumingon siya at tumingin. Oo naman, isa pang elder ng Shattering Cloud Sect ang lumitaw. Bai Lai, hindi ka mabait. May Wu Yuan ka na at ilang iba pa sa sekta mo. Gusto mo pa siyang agawin. Ang bagong dating ay isang kalbong matandang lalaki na may mahabang galos sa mukha. Siya ay may isang mabangis na hitsura na tiyak na matatakot ang isang maliit na batang babae kung siya ay mag-walk out. Elder Xe, may first come, first served rule. Bago bumagsak ang boses ni Bai Lai, gumanti ang kalbo na matanda, first come first serve my ass. Isa lang siyang tao, paano niya tayo sasambahin ng sabay? Binata, marami ng alagad ang taong ito sa ilalim niya, ngunit wala akong kahit isang disipulo sa top 10 ng inner disciples. Kung magiging alagad kita, talagang tututukan ko ang pagsasanay sa iyo. Panipi, Elder Xe, Elder Bai, sa tingin mo ba kayong dalawa lang ang nandito? Sa oras na ito, nag-walkout pa ang ilang tao. Lahat sila ay matatanda ng Shattering Cloud Sect. Ang biglaang paglitaw ng napakaraming elder mula sa Shattering Cloud Sect ay naging dahilan din ng pagkawalan ng katinuan ni Ye Zuan. Tiyak na, sa kanyang kakayahan, siya ay lubos na hahanapin saan man siya magpunta. Ngayon, umaasa na lang siyang makahanap ng isang mayamang matanda na magiging amo niya. Hindi kaya kailangan niyang direktang sabihin ang isang presyo at tanungin kung magkano ang dapat niyang bayaran bawat buwan. Bukod kina Elder Bai at Elder Xe, may 3 pang elder. Pagkatapos, nagsimula silang magtalo sa isa't isa. Binata, hanggat naging alagad kita, bibigyan kita ng 500 puntos bawat buwan. 500 puntos. Sa tingin mo ba pulubi ako? Bibigyan kita ng 800. Panipi. Kayong grupo ng mga kuripot, bibigyan kita ng 1,000. Ang 1,000 puntos ay katumbas ng 10 milyong tael ng pilak. Ito ang presyo na inaalok ng Zhu Family's 9th Stage Martial Path Consecrator. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Ye Zuan sa presyong ito. Siya ngayon ay nasa 8th yugto ng martial path.
Kung gusto niyang makapasok sa middle stage ng 8th stage, natatakot siya na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 70 hanggang 80 milyong tael ng pilak. Sa paglipas ng isang beses bawat ilang buwan, hindi makapaghintay si Yesuan ng ganoon katagal. Ang mga disipulo sa labas ng martial arts field ay nabigla na hanggang sa puntong nagpatira pa sila sa lupa. Ang 10 milyong tael ng pilak bawat buwan ay isang malaking tukso sa kanila. Kailangang malaman ng isa na ang kanilang pamilya ay hindi hihigit sa 1 milyong tael ng pilak bawat buwan, at ang ilang mayayamang pamilya ay magbibigay ng hanggang 2 milyong tael. Ang 10 milyong tael ng pilak ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanila. Bakit ang daming matatandang nag-aaway para sa ganitong klase ng tao na nakalunok lang ng pills? Ang mga alagad sa labas ay lubhang naguguluhan. Gayunpaman, sa oras na ito, isang figure ang biglang tumalon sa larangan ng martial arts. Nang makita ng grupo ng matatanda ang taong ito, napatigil silang lahat. Pagbati, Vice Sect Leader. Sabay-sabay na bati ng ilang matatanda. Ang bagong dating ay isang matandang puti ang buhok. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay maihahalin tulad sa isang bangin. Ang taong ito ay ang Vice Sect Leader ng Shattering Cloud Sect, si Zhou Kang. Ha, the main character is finally here. Tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Dati, sinabi ng consecrator ng pamilya Zhu na si Lian na ang sect leader ng Shattering Cloud Sect ay wala sa sekta. Sa makatuwid, ang vice sect leader na ngayon ang pinakamakapangyarihang tao. Bagamat hindi masama ang mga matatanda, tiyak na hindi sila may kukumpara sa vice sect leader. Binata, ilang taon ka na ngayong taon? Naglakad ang vice sect leader sa harap ni Yezuan at nagtanong. 15. Matapat na sagot ni Yezuan. Nang hindi hinintay na bumagsak ang kanyang boses, biglang lumapit si Zhou Kang at hinawakan ang katawan ni Yezuan ng ilang beses. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya para umikot sa katawan ni Yezuan. Sure enough, 16 years old ka pa lang. Good sidlang. Medyo nasa sabik si Zhou Kang. Binata, payag ka bang maging alagad ko? Vice Sect Leader, ito. Kaagad, ang ilang matatanda ay hindi natuwa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang patas na kompetisyon. Every month, 2,000 points. At the same time, you can use any martial arts of the 9th rank and below sa Shattering Cloud Sect. Direktang sinabi ni Zhou Kang ang mga kondisyon. Nagdilim ang mukha ng ilang matatanda. Nang makita nilang lumitaw si Zhou Kang, lihim silang nagmura sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang isang elder ay isang elder. Maaari lamang nilang turuan ang kanilang mga alagad ng martial arts ng ika-8 ranggo. Gayunpaman, iba ang vice sect leader. Siya ay may higit na awtoridad at maaaring magturo ng martial arts ng ika-9 na ranggo. Ngayong si Yezuan ay nasa ika-8 ranggo ng martial path, hindi magiging problema para sa kanya na maglaan ng ilang oras sa pag-aaral ng 9th rank martial arts. Bukod dito, bawat buwan, tatanggap siya ng 2,000 puntos, nakatumbas ng 20 milyong tael ng pilak. Ang mga puntong ito ay maaaring gamitin upang makipagpalitan ng mga sandata o iba't ibang kayamanan ng langit at lupa. Nang hindi naghihintay na magsalita ang mga matatanda, sinabi ni Zhou Kang, Binata, hanggat handa ka, gagawin ko ang lahat para sanayin ka. Kapag natugunan mo ang mga kinakailangan, maaari mong manahin ang aking posisyon. Ano? Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Manahin ang posisyon ng vice sect leader. Gusto ni Zhou Kang na sanayin si Yezuan bilang kahalili niya. O Diyos ko, hahaha, ang swerte ko naman, sigaw ni Yezuan sa kanyang puso. Kasabay nito, agad itong tumanggo at sinabing, I am willing. Greetings, Master. Haha, mabuti. Hinaplos ni Zhou Kang ang kanyang mahabang balbas at tumawa ng ilang beses. Nagdilim ang mukha ng matatanda. Hindi nila inaasahan na ang gayong magandang panla ay aagawin ni Zhou Kang. Gayunpaman, si Zhou Kang ay ang vice sect leader. Hindi sila naglakas loob na magreklamo at tanggapin na lamang nila ang kanilang kapalaran. Dahil si Yezuan ay naging disipulo na ni Zhou Kang, walang silbi ang mga matatandang ito na manatili. Agad naman silang umiling at umalis. Yezuan, sumama ka sa akin. Kabanata 62. Sa sandaling ito, nakasuot pa rin si Yezuan ng Outer Disciple uniform ng Shattered Cloud Sect.
Ang isang panlabas na disipulo ay direktang tinanggap bilang isang disipulo ng vice-sect leader. Ito ay masasabing isang meteoric rise. Malamang, ang buong Shattered Cloud sect ay magkakagulo. Matapos umalis sa larangan ng martial arts kasama si vice-sect leader Zhou Kang, si Yezuan ay direktang dinala sa tirahan ni Zhou Kang. Si Zhou Kang ay nanirahan sa isang kagubatan ng kawayan. Napaka-elegante ng kapaligiran, na angkop sa panlasa ni Yezuan. Pagkatapos, sinimulan ni Zhou Kang na imbestigahan ang pagpaparehistro ng sambahayan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, makumpirma ni Zhou Kang na si Yezuan ay talagang 15 taong gulang lamang. Disciple, kailangan kong lumabas sandali. Ito ang aking token. Magagamit mo itong token para pumunta sa Alchemy Hall at sa Martial Arts Pavilion. Direktang binigyan ni Zhou Kang ng token si Yezuan at nagmamadaling umalis. 2,000 puntos bawat buwan, at maaari kang matuto ng anumang martial arts ng ika-9 na baitang pababa. Napakahusay nito. Ilang beses na masayang sumigaw si Yezuan. Agad niyang kinuha ang token at pumunta sa Alchemy Hall. Bakit ikaw na naman? Panipi, si Yezuan ay nakapunta na dito minsan at bumili ng 30 milyong tael ng Heaven and Earth Treasure, kaya nakilala siya ng deacon ng Alchemy Hall. Nang walang sinasabi, inihagis ni Yezuan ang token na ibinigay ng kanyang amo sa mesa at sinabing, bigyan mo ako ng 10 tangkay ng 1,000 taong gulang na blood ginseng. Ang isang tangkay ng 1,000 taong gulang na blood ginseng ay nagkakahalaga ng 2 milyong tael ng pilak. Ang 10 tangkay ay magiging 20 milyong tael ng pilak, na eksaktong 2,000 puntos. Kinuha ng deacon ang token at gulat na tiningnan ito. Sa sobrang gulat niya ay halos malunok niya ang kanyang dila. Token ng sect leader. Tama na yan. Tumango si Yezuan. Ito, kailangan kong tanungin ng matanda. Ang deacon ay halos mamatay sa takot. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa inner hall. Maya-maya, lumabas siya kasama ang isang elder. Nakita na ni Yezuan ang elder na ito dati. Si Elder Xe iyon. So it's yours. Iniisip ko kung sino ang sasama na may dalang token ng sect leader. Sayang naman. Kung dumating ang matandang ito ng mas maaga, sana naging alagad ka ng matandang ito. Pinunasan ni Elder Xe ang kanyang kalbo na ulo ng walang magawa. Nagulat din si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang matipunong Elder Xe na ito ang talagang namamahala sa Alchemy Hall. Nangangahulugan ito na alam ni Elder Xe kung paano magpino ng mga tabletas. Narinig na ni Yezuan ang propesyon na ito dati. Ang mga alchemist ay pawang mayayaman. Gayunpaman, hindi masama ang pagiging disipulo ng vice-sect master. Siya ay may parehong mga benepisyo at katayuan. Ang pinakamahalaga, ang kasinungalingan ni Yezuan mula noon ay hindi dapat ilantad. Bagamat medyo malayo ang oras, mahalaga ba iyon? Kinuha ni Yezuan ang 10,000 taong gulang na ginseng ng dugo at umalis. Ang mga bagay na ito ay talagang sinisingil sa account ni Zhou Kang. Bumalik si Yezuan sa kagubatan ng kawayan at nilamon ang lahat sa kanyang silid. Pagkatapos, umalis siya papuntang Martial Arts Pavilion. Inihagis niya ang token ng sect leader at pumunta sa Martial Arts Pavilion para tingnan. Nagbalik siya ng maraming kopya ng Level 9 Martial Arts. Ang martial arts sa Shattering Cloud sect ay hindi pinapayagan na ikalat sa mga tagalabas maliban kung sila ay may pahintulot. Kung hindi, sila ay mabigat na parusahan. Si Yezuan ay isang taong may integridad, kaya hindi niya ipagkalat ang balita. Dati, nakuha niya ang lahat ng martial arts sa pamamagitan ng devouring system, kaya diretso niyang natutunan ang mga ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kailangan niyang matutunan ang mga ito tulad ng isang normal na martial artist. Gayunpaman, ang sistema ng paglamon ay napakamakatao. Nang buksan ni Yezuan ang isang kopya ng isang Level 9 martial arts, isang system notification ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Natuklasan ang Level 8 martial arts, Storm Steps. Matututuhan agad ito ng host sa pamamagitan ng paggamit ng 2 devouring points. Gusto mo bang matutunan ito gamit ang devouring points? Ano? Nagulat si Yezuan. Maaaring hayaan siya ng devouring system na matuto kaagad ng martial art. Ito ay magandang balita. Hindi naman ganoon kamahal ang 2 devouring points.
Kung matutunan ko itong storm steps, hindi ko alam kung kailan ko ito kakayanin. Aral muna tayo. Napaisip si Yezuan at agad na piniling tanggapin. Matagumpay na nabawas ang devouring points. Natutunan ng host ang level 8 martial arts, storm steps. Binuksan ni Yezuan ang kanyang attribute panel para tingnan. Host, Yezuan, Realm, Early Stage 8 Martial Path. Bloodline, 100 Beast Bloodline, 100 Flower Bloodline, Chasing Wind Leopard Bloodline. Martial Arts, Storm Steps. Netherworld Steps, Exploding Star Arrow Level 1, Frost Fist Level 1, Chaotic Star Arrow Level 2. Mga punto ng paglamon, 56. Haha, magandang balita ito. Again, tuwang-tuwa si Yezuan at patuloy na gumamit ng devouring points para matuto ng martial arts. Matagumpay na nabawas ang devouring points. Natutunan ng host ang level 8 martial arts, Russian Thunder Hand. Matagumpay na nabawas ang devouring points. Natutunan ng host ang level 8 martial arts, Thousand Splitting Legs. Matagumpay na nabawas ang devouring points. Natutunan ng host ang level 8 martial arts, Soul Chasing Sword Technique. Matagumpay na nabawas ang devouring points. Natutunan ng host ang level 8 martial arts, Heaven Reversal Technique. Ang level 8 martial arts na ito ay nangangailangan ng 2 hanggang 3 devouring points upang matuto. Natutunan ni Yezuan ang lahat ng ito. Ang kanyang paraan ng pag-level up ay iba sa mga ordinaryong martial artist. Umasa siya sa paglamon para mag-level up, kaya hindi gaanong nag-improve ang martial arts. Gayunpaman, kung mas mahusay ang pamamaraan ng paglilinang, mas mabilis ang bilis kung saan ang isang condensed spirit energy. Higit pa rito, ang bilis kung saan nabawi ng isang tao ang spirit energy gamit ang isang cultivation method ay mas mabilis din, kaya si Yezuan ay gumugol ng 2 puntos upang matutunan ang isang ika-8 rank cultivation method. At the same time, may na-realize din siya. Kung nakakuha siya ng martial arts sa hinaharap, maiimbak niya ang mga ito sa devouring system at matutunan ang mga ito kapag kailangan niya ang mga ito. Gayunpaman, hindi ito kumalat. Kailangan niyang magkaroon ng kopya para makapagturo sa iba, tulad ng ginagawa niya ngayon. Malaki ang pakinabang ng pagiging alagad ng Vice Sect Leader. Hindi ko kailangan ng level 9 martial arts for the time being. Tsaka, masyadong mataas ang gastos. Iimbak ko muna ang mga ito at pag-iisipan ko mamaya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, gumugol pa rin siya ng 10 devouring points para matuto ng level 9 martial arts na tinatawag na Sky Illusion Body Technique. Ngayon, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Dapat malaman ng isang tao na gumamit siya ng level 7 martial arts noon, ngunit ngayon, bihasa na siya sa ilang level 8 martial arts at isang level 9 martial arts. Tinansya niya na maaari niyang ipadala si Wu Yuan na lumipad sa isang iglap. Hindi magiging problema kahit na humarap siya sa peak level 8 martial artist. Ngayong hindi ko na kailangan pang magtanim, ano ang susunod kong gagawin? Medyo nainip si Yezuan, kaya umalis siya sa kagubatan ng kawayan at naghanda na mamasyal sa loob ng sekta. Gayunpaman, pagdating niya sa bakana ng kagubatan ng kawayan, nakita niya ang 3 figure. Nakita na niya silang 3 kanina. Hoy, kayong 2, nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang 3 taong ito ay sina Senior Marshal Brother Lu, Senior Marshal Brother Ning, at ang misophobic Senior Marshal Sister Guan. Ikaw kasi bakit ka nandito? Bulalas ni Senior Brother Ning. Ganoon din si Senior Brother Lu. Para naman kay Senior Sister Guan, laking gulat niya kaya hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, nalaban na ni Yezuan ang kanyang buhok at nagpalit ng damit at sapatos, ngunit nakikilala pa rin nila siya. Kabanata 63. Anong ginagawa mo dito? Ano? Isang panloob na alagad. Bulalas ni Senior Brother Ning. Noong unang dumating si Yezuan sa Shattering Cloud Sect, hindi pa siya isang panlabas na disipulo. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang oras, si Yezuan ay naging isang panloob na disipulo. Paano ito naging posible? Tama, inner disciple na ako ngayon. Tumango si Yezuan. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, inilabas ni Senior Brother Lo ang kanyang espada at sinabing, tiyak na ninakaw mo ang damit ng isa pang disipulo.
Ngayon ay sinusubukan mong magnakaw sa tirahan ng Vice Sect Master. Nagkataon lang na nabangga ka namin. Magnanakaw, mamatay ka. Ganoon din ang ginawa ni Senior Brother Ning. Muling sumugod silang dalawa kay Yezuan. Two losers. Madali lang kitang masipa sa hagdan kanina. Ganon din ngayon. Hinangaan din ni Yezuan ang katapangan ng 2 taong ito. Agad niyang tinapakan ang explosive thunder steps na ngayon lang niya natutunan at binigyan ng mabigat na leksyon ang dalawa. Ang dalawa sa kanila ay pinalipad ng mga ordinaryong kamao ni Yezuan at ilang beses nagamulong sa lupa. Mga hakbang ng bagyo. Nagulat si Senior Sister Guan. Isa itong martial art na kahit siya ay hindi alam. Sa mga panloob na disipulo, marahil ang nangungunang 4 na disipulo lamang ang nakakaalam ng martial art na ito. Gayunpaman, alam talaga ito ni Yezuan. Saan niya ito natutunan? Ito ang Violent Thunder Steps. Bawat hakbang ay magbubunga ng kakaibang tunog, kaya imposible para sa kanya na makilala ito ng mali. Mga senior brothers, dapat mong pigilan ang iyong sarili. Huwag humingi ng gulo, dahan daw ang sabi ni Yezuan. Taos puso niyang binabalaan ang mga ito. Humihingi ng gulo. Natigilan si Senior Brother Lu. Siya ang ika-6 na disipulo ng panloob na sekta. Paano niya natitiis na marinig ang mga ganoong salita? Anak, nililigawan mo si kamatayan. Soul Chasing Slash. Galit na galit si Senior Brother Lu. Ginamit niya talaga ang 8th grade martial art, Soul Chasing Sword Technique. Nang makita ito, sinipan ni Yezuan ang kanyang kanang paa at humawak ng sanga. Ngumuso siya, Soul Chasing Sword Technique, alam ko rin. Whoosh! Whoosh! Nagbanggaan ang 2 itim na laslas. Sa isang iglap, nagkalat ang Soul Chasing Slash ni Senior Brother Lu. Ano? Nagulat si Senior Brother Lu. Sa oras na siya ay nag-react, ang kanyang katawan ay natama na ng Soul Chasing Slash, at siya ay pinalipad ng mahigit 30 metro ang layo. At ito ay dahil nagpakita ng awa si Yezuan. Kung hindi, nahati siya sa kalahati. Hinahabol ang Soul Slash. Sumigaw si Senior Apprentice Brother Ning sa gilid. Ito ay kapareho ng Violent Thunder Step, isang rank 8 martial art. Senior Apprentice Kuya Ning, gusto mo bang subukan? Biglang inikot ni Yezuan ang kanyang ulo at ginamit ang sanga sa kanyang kamay upang gumuhit ng bulaklak ng espada. Anong klaseng biro ito? Nakalunok ng laway si Senior Apprentice Brother Ning. Siya ay isang antas na mas mababa kaysa sa Senior Apprentice na si Brother Lu, at hindi niya alam kung paano gamitin ang Soul Chasing Slash. Kung siya ay sinaktan ni Yezuan, tiyak na mapuputol siya sa kalahati. Sino ka? Takang tanong ni Senior Brother Ning. Ang Senior Apprentice na si Brother Ning ay tunay na isang taong may mataas na katayuan na may maikling mga alaala. Ang Junior Apprentice na si Brother Yezuan ay ngayon palang kinilala ang Vice Sect Master bilang kanyang master. Sana ay bigyan ako ng mga pointer ng Senior Apprentice Brother at Senior Apprentice Sister. Itinapon ni Yezuan ang sanga sa kanyang kamay at ikinulong ang kanyang mga kamao. Vice Sect Master, nanlaki ang mata ni Senior Apprentice Sister Guan nang marinig niya ito. Hindi nakakagulat na lumabas si Yezuan sa kagubatan ng kawayan. Kaya ito ang naging dahilan. Imposible, isa ka lang tigreng papel na gumamit ng pills para umakyat. Bakit ka naman makikinig sa iyo ng Vice Sect Master? Tiniis ni Senior Apprentice Brother Lo ang sakit habang gumagapang siya at hindi makapaniwalang sinabi. Senior Apprentice Kuya Lu, niloloko mo ba ang sarili mo? Ni hindi mo nga ako matatalo. Anong karapatan mong sabihin ito? Sagot ni Yezuan. Patahimikin sila ng pangungusap na ito. Sumulyap si Yezuan sa kanila at sinabing, Senior Apprentice Brother at Senior Apprentice Sister, pwede ko bang tanungin kung bakit kayo napunta sa Bamboo Forest? Sinungaling ka, ni hindi mo alam na dito nakatira si Junior Apprentice Sister Guan, at sinasabi mo pa na disipulo ka ng Vice Sect Master. Biglang tumayo si Senior Apprentice Brother Ning at sinabi, Oh, medyo nagulat si Yezuan. Ang Senior Apprentice na si Sister Guan, na nahuhumaling sa kalinisan, ay talagang nakatira dito. Anong klaseng sitwasyon ito? Senior Apprentice Kuya Ning, maniwala ka man o hindi ay wala sa akin. Sa anumang kaso, naniniwala ako. Ngunit kayo, hindi ba ninyo iniisip na medyo hindi nararapat na salakayin ang inyong Junior Apprentice Brother nang walang dahilan? Bumaba ang tingin ni Yezuan kay Senior Apprentice Brother Ning, dahilan upang bahagyang manginig siya.
Siya ang nagsimula ng labanang ito. Kung naging tamad siya para bigyang pansin si Ye Zuan pabalik sa gate ng bundok, hindi ito mangyayari. Fine. Sabi mo nga disipulo ka ng Vice Sect Master. Anong proof mo? Tanong ni Senior Apprentice Brother Ning. Ito ba ay binibilang na patunay? Habang umaalingaw-ngaw ang boses ni Ye Zuan, isang token ang lumipad patungo sa Senior Apprentice Brother Ning. Nakuha ni Senior Apprentice Brother Ning ang token at halos mamatay na siya sa takot. Ito talaga ang token ng Sect Master. Dalawa lang ang token ng Sect Master. Ang isa ay nasa kamay ng Sect Master ng Shattering Cloud Sect, at ang isa ay nasa Vice Sect Master, si Zhou Kang. Ikaw, ang lakas ng loob mong nakawin ang token ng Sect Master. Hindi pa rin makapaniwala si Senior Apprentice Brother Ning. Isang country bumpkin na kara-rating lang sa Shattering Cloud Sect ay talagang tinanggap bilang disipulo ng Vice Sect Master. Paano ito naging posible? Bago pa makasagot si Ye Zuan, isang hindi pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Tama na, boses iyon ng babae. Hindi na kailangang sabihin, ito ay Senior Apprentice Sister Guan. Junior Apprentice Sister Guan. Napalingon din si Senior Apprentice Brother Ning, ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, naputol siya ni Senior Apprentice Sister Guan. Senior Apprentice Brothers, please go back. Pagkatapos niyang magsalita, diretso siyang naglakad papunta sa kagubatan ng kawayan. Tila siya talaga ay nakatira sa kagubatan ng kawayan. Naalala ni Ye Zuan na may ilang maliliit na bahay na gawa sa kahoy sa kagubatan, at ang isa sa mga ito ay tila okupado. Senior Apprentice Brother Ning, kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iba. Bagamat ang Junior Apprentice Brother na ito ay kara-rating lang sa Shattering Cloud Sect, naging pamilyar na siya sa mga tao doon. Kung ayaw mong bumalik, pakibalik sa akin ang token. Iniunat ni Ye Zuan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig kay Senior Apprentice Brother Ning na ibalik ang token sa kanya. Inihagis ni Senior Apprentice Brother Ning ang token ng Sect Master, pagkatapos ay umalis kasama si Senior Apprentice Brother Lu. Hindi pa rin siya naniniwala sa pagkakakilanlan ni Ye Zuan, kaya kinailangan niyang maghanap ng magbe-verify nito. Sup, wala ka talagang paningin. Sa tingin mo ba ang isang bagay na tulad ng token ng Sect Master ay madaling nakawin? Bumulong si Ye Zuan na may masamang tingin, pagkatapos ay umalis. Tinansya niya na siya ay mininaruhan sa Shattering Cloud Sect sa loob ng isang panahon, kaya kailangan niyang umangkop sa kapaligiran. Sa ngayon, halos lahat sa Inner Sect ay nakilala siya, ngunit ito ay walang silbi. Hindi nila kailangang magbayad para makita siya. Naglakad-lakad siya sa loob ng sekta at nakahanap ng masayang lugar. Ito ay isang lugar na tinatawag na Wooden Dummy Array. Hanggat ang isa ay maaaring manatili sa loob ng 5 minuto sa ilalim ng isang partikular na antas ng kahirapan, sila ay gagantimpalaan ng mga puntos. Ang unang antas ay nagbigay ng 1 punto, ang pangalawang antas ay nagbigay ng 5 puntos, ang ikatlong antas ay nagbigay ng 50 puntos, ang ikaapat na antas ay nagbigay ng 500 puntos, at iba pa. Sa ngayon, kulang si Ye Zuan ng mga puntos, kaya maaari niya itong subukan. Oy, hindi ba si Ye Zuan iyon? May nakakilala kay Ye Zuan bago pa man siya pumasok. Ngumiti si Ye Zuan sa katabi niya, pagkatapos ay pumasok. Kabanata 64. Narinig ko na si Senior Brother Zong Yang ay umabot sa ika-5 yugto kalahating taon na ang nakalipas, ngunit hindi siya nakarating. Pambihira ang pangangatawan ni Ye Zuan. I wonder kung ilang stages ang kaya niyang abutin. Hindi bababa sa ika-4 na yugto. Bukod dito, ang Wooden Puppet Array ay pangunahing nakadepende sa pangangatawan ng isang tao. Dapat ay madaling makapasa si Ye Zuan sa ika-4 na yugto. Broke lang siya. I don't think he can even pass the 4th stage. Nagkukumpulan ng mga tao sa paligid. Sa oras na ito, natapos na ni Ye Zuan ang kanyang pagpaparehistro at pumasok sa Wooden Puppet Array. Ang Wooden Puppet ay talagang gawa sa isang espesyal na uri ng kahoy. Ito ay kinokontrol ng isang Array Master at inilipat ayon sa isang tiyak na pattern. Ang Wooden Puppet ay walang mga paa at gumagalaw sa pamamagitan ng pagliko. Gayunpaman, ang mga Wooden Puppets ay may iba't ibang laki. Kapag lumipat sila ng magkasama, hindi nila hinawakan ang iba pang mga wooden puppets. Ito ay napaka-magical.
Pumasok si Yezuan sa wooden puppet array. Kaagad, nagsimulang lumiko ang wooden puppets. Hindi sila mabilis at kahit isang martial artist ng 6th Realm Martial Path ay kayang hawakan sila. Ang unang yugto ng wooden puppet array ay ang pinakamabagal. Hanggat ang isa ay nanatili ng 5 minuto, sila ay lilipas. Ang wooden puppet sa unang ilang yugto ay hindi mabilis at ang kapangyarihan ng dalawang kahoy na braso ay hindi malakas. Madali itong naipasa ni Yezuan. Di nagtagal, ito ay ang ika-4 na yugto. Whoosh whoosh. Sa paglipas ng panahon, umihip ang hangin sa wooden puppet array. Ito ay sanhi ng mga wooden puppets na gumagalaw ng napakabilis. Medyo mabilis sila. Ang kapangyarihang ito ay malamang na hindi mas mababa sa isang martial artist ng 7th Realm Martial Path na gumagamit ng isang 7th Realm Martial Art. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Yezuan. Kinaya pa niya ang stage na ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay paminsan-minsan ay gamitin ang Netherworld Steps. Hindi ma-attack ng isa ang wooden puppet sa wooden puppet array. Kung hindi, ang isa ay madi-disqualify. Maya-maya, lumipas ang 1 minuto. Pagkatapos ay 2 minuto, 3 minuto, 4 na minuto. Napakakapangyarihan ni Yezuan. Naaalala ko na noong pumasa si Senior Brother Zongyang sa ika-4 na yugto. Napakahirap, ngunit napakadali niyang naipasa ito. Ang mga panloob na disipulo na nanunood mula sa mga kinatatayuan ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkadismaya. Habang nag-uusap sila, pumasa si Yezuan sa ika-4 na yugto. Junior brother, gusto mo bang tumuloy sa ika-5 yugto? Ang ika-5 yugto ng wood puppet array ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Kahit na ang isang martial artist sa ika-8 yugto ng martial path ay malubhang masasaktan kapag sila ay natama ng wood puppet. Ang mga nakapasa sa ika-5 yugto ng wooden puppet array ay karaniwang mga instructor ng Shattering Cloud Sect, na mga martial artist din sa ika-9 na yugto ng martial path. Senior kuya, halika na. Sigaw ni Yezuan. Nang matapos siyang magsalita ay mas lalong pumutok ang mga baliw sa wooden golem array. Huff. Ang daan-daang kahoy na dummies na ito ay nagsimulang umikot ng mabaliw. Ang kanilang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa isang electric fan. Ang ekspresyon ni Yezuan ay sobrang solemn na habang kinakawayan niya ang mga matitipunong kahoy na brasong iyon. Ngayon, wala siyang choice kundi gamitin ang Grade 8 movement technique, Violent Thunder Steps. Pa! Mabilis na gumalaw ang figure ni Yezuan sa gitna ng mga dummies na gawa sa kahoy, na gumagawa ng mga muffled na tunog. Oh my God, ano ang nakita ko? Raging Thunder Steps, iyon ang 8th grade movement technique, Raging Thunder Steps, paano niya nalaman? Imposible, kakapasok lang niya sa Shattering Cloud Sect ngayon. Paano niya matututunan ang Raging Thunder Steps sa isang araw? Naaalala ko na si Wu Yuan at ilang iba pang senior brothers ay gumugol din ng higit sa 1 buwan para maabot ang maliit na yugto ng tagumpay. Imposible, dapat matagal na niya itong natutunan. Pero, nabalitaan ko na galing siya sa isang maliit na bayan. How could a small town have a grade 8 martial art? Ang daming tao sa labas ay kumukulo na sa excitement. Lumipas ang 1 minuto, at madali pa ring umiiwas si Yezuan. Lumipas ang 2 minuto. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay pinagpapawisan na si Yezuan. Gayunpaman, sa ika-3 minuto, sa wakas ay nataman si Yezuan ng dummy na gawa sa kahoy sa unang pagkakataon. Pang! Sa ilalim ng mabilis na pag-ikot ng dummy na gawa sa kahoy, tiniis pa lang ni Yezuan ang unang pag-atake nang tamaan siya ng 2 pang braso. Pang! 3 pag-atake na katumbas ng isang martial artist sa ika-8 yugto ng martial path ang nagpagulo sa chi at dugo ni Yezuan. Wala siyang choice kundi gumamit ng movement technique na ngayon lang niya natutunan. Heavenly Illusion Movement Technique. Napakabigat para sa kanya ng grade 9 movement technique na nasa ika-8 yugto ng martial path. Gayunpaman, hindi naging problema ang kumapit hanggang sa matapos ang wooden dummy array. Nakatingin kay Yezuan na kinakaladkad ang kanyang after-image sa wooden dummy array, muling kumulo ang mga tao. Oh my God, ano ang nakita ko? Hindi ba yan ang grade 9 martial art, Heaven Illusion Movement Technique? Pagkatapos ng imahe, pagkaladkad sa after-image palabas ng 3 metro,
ito ang mahusay na yugto ng tagumpay ng Heaven Illusion Movement Technique. Sino siya? Paano niya malalaman ang Heaven Illusion Movement Technique na ginawa ng Vice Sect Leader? Ito ba talaga ang unang araw niya sa Shattering Cloud Sect? Panipi, siya kaya ang illegitimate son ng Vice Sect Leader? Siya, mag-ingat ka, kung kumalat ito, tapos ka na. Ganap na ginulat ni Yesuan ang grupo ng mga disipulo sa loob ng sekta. Hindi lang niya natutunan ang Raging Thunder Step sa isang araw, natutunan pa niya ang Grade 9 Martial Art, Heaven Illusion Movement Technique. Isa lang siyang super genius. Sa oras na ito, sa kabilang panig ng mga nakatayo, mayroong ilang mga figure. Masyadong nakakatakot, masyadong nakakatakot. Kung alam ko na ang batang ito ay may ganoong kataasan, tiyak na lalabanan ko ang Vice Sect Leader para dito. Sok, if I knew, I would have bet everything on this kid. Baka malampasan pa ng husay ng batang ito ang Sect Leader. Tama, ang batang ito ay magiging eksperto sa True Spirit Realm sa hinaharap. Isang binhi ng True Spirit Realm na may malaking potensyal. Kahit na ayaw ko sa mga disipulong iyon, tatanggapin ko. Ang nagsalita ay ang unang elder na nagpakita, si Bai Lai. Nakatingin sila sa katahimikan. Mabilis na lumipas ang 5 minuto. Matagumpay na naipasa ni Yesuan ang ika-5 yugto. Junior kuya, gusto mo pa bang makapasa sa ika-6 na yugto? Ang Shattering Cloud Sect Deacon na kumokontrol sa Wooden Dummy Array ay nahihiyang nagtanong. Hindi, kuya, buksan mo ang pinto at palabasin mo ako. Si Yesuan, na pawis, ay umiling. May namumuong takot pa rin sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa Sky Illusion Body Technique, malamang na hindi niya malalampasan ang Wooden Dummy Array ng ika-5 yugto, kahit na mayroon siyang 100 Beasts Bloodline at Wind Chasing Leopard Bloodline. Junior brother, nakapasa ka sa 5th stage at nakakuha ka ng kabuuang 5,556 points. Ito ang points medallion. Ang deacon ng Shattering Cloud Sect ay kumuha ng ilang points medallions at ibinigay ito kay Yesuan. Ang Shattering Cloud Sect ay nagpatupad ng isang point system, ngunit walang tunay na sistema ng pangalan. Ang mga puntos ay maaaring gamitin ng iba. Salamat kuya. Pinunasan ni Yesuan ang kanyang malamig na pawis. Tila walang kabuluhan ang 3 hit na iyon. Sa kabutihang palad, mayroon siyang 100 Beasts Bloodline at may kahangahangang pangangatawan. Kung hindi, ang 3 hit na iyon ay tiyak na nasaktan siya ng husto. Pagkatapos noon, mabilis na umalis si Yesuan. Ngayong nakakuha na siya ng higit sa 5,000 puntos, maaari na niyang ipagpalit ang mga ito sa mga bagay na magpapaunlad sa kanyang sarili. So scary. 3 beses siyang tinamaan ng mga wooden dummies sa 5th stage, pero nakaka-walkout pa rin siya. Gawa ba sa bakal ang katawan ng taong ito? Anong bakal? Kahit isang taong bakal ay mapapalo sa isang metal na pancake sa ika-5 yugto. Kabanata 65. Pagkatapos umalis sa Wooden Puppet Array, pumunta si Yesuan sa Alchemy Hall at nakipagpalitan ng 27,000-year-old blood ginsengs. Malakas ang pangangatawan ko. Ang pagpapalitan ng blood ginseng ay hindi dapat pumukaw sa imahinasyon ng ibang tao. Kinuha ni Yesuan ang 27 blood ginseng pabalik sa kanyang silid at nilamon ang mga ito. Nang makapasok siya sa maagang yugto ng 8th Realm, lumunok siya ng 30 milyon at 20 milyong taels na halaga ng mga item. Ngayong mayroon na siyang mahigit 50 milyong taels, dapat ay makalusot na siya. Gayunpaman, ang mga bagay na ito na nagkakahalaga ng 1 milyong tael ng ginto ay hindi sapat para makalusot siya. Damn, are you kidding me? 1 million taels of gold is not enough for me to break through to the next level. My God! Gaano ba kahirap makapasok sa next level? Si Yesuan ay walang magawa. Pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng paglusob, ngunit sa tansya niya ay kaunti na lang ang layo niya para makalusot sa susunod na antas. Kalimutan mo na yan, titignan ko kung saan ako makakakuha ng points bukas. At most, bababa na lang ako ng bundok at papatay ng mga demonyong halimaw. Umiling si Yesuan. Sa oras na ito, unti-unting dumidilim ang langit. Nakahanap siya ng recliner at nahiga sa labas ng kanyang kahoy na bahay na nakahubad ang mga braso. Matapos dumating sa mundong ito, hindi niya nakita ng maayos ang kalangitan sa gabi. Umihip ang simoy ng gabi sa katawan ni Yesuan, dahilan upang makaramdam siya ng bahagyang antok.
Huff-huff. Nang malapit nang matulog si Yezuan, bigla niyang narinig ang hangin at idinilat ang kanyang mga mata. Papa, mga hakbang ng bagyong kulog. Agad na kumislap si Yezuan ilang metro ang layo. Nang mag-react siya, nalaman niyang nahati sa kalahati ang kanyang recliner. Sa hindi kalayuan, dahan-daang lumapit ang isang figure. Sa tulong ng liwanag ng buwan, malinaw na nakita ni Yezuan ang tao. Talagang Senior Sister Guan iyon. Nang magtatanong pa sana si Yezuan kung bakit siya nilusob ni Senior Sister Guan, sinabi ni Senior Sister Guan, isuot mo ang iyong damit ng maayos. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Yezuan na siya ay kalahating hubad. Agad niyang pinulot ang kanyang damit at isinuot. Tapos, medyo galit niyang sinabi, Senior Guan, I respect you as a senior sister, so I called you that. But you sneak attacked your junior brother without saying anything. Hindi ba hindi nararapat iyon? Ang senior apprentice na si Sister Guan ay hindi sumagot at dumiretso sa kanyang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Si Yezuan ay wala ring magawa. Ano ang mali kay Senior Sister Guan? Hindi niya kayang tiisin ang isang butil ng buhangin. Ang Senior Martial Sister Guan na ito ay tila isang malinis na pambihira, ngunit napakaraming mga dahon at mga insekto sa kagubatan ng kawayan. Hindi ba siya mabubuhay ng maayos? Bukod dito, gusto nilang magbihis ang mga tao ng maayos. Halata naman na may sakit sila sa pag-iisip. Panipi, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili habang walang magawa ang kanyang ulo. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam ang pangalan ni Senior Sister Guan. Ang alam lang niya ay Guan ang apelyido nito. Iniisip niya na kailangan niyang malaman pa ang tungkol dito bukas para hindi siya aksidenteng mapatay ni Senior Martial Sister Guan sa hinaharap. Ito ang unang gabi ni Yezuan sa Shattered Cloud Sect. Gayunpaman, sa araw na ito, niyanig ni Yezuan ang Shattered Cloud Sect. Nang dumating ang susunod na araw, maagang nagising si Yezuan. Palagi niyang iniisip ang kanyang antas ng paglilinang. Hanggat siya ay nagsumikap ng kaunti, magagawa niyang makapasok sa kalagitnaan ng ikawalong yugto ng martial path. Bagamat wala na siyang maraming puntos, pumunta pa rin siya sa Alchemy Hall at gumamit ng 5 puntos upang hilingin sa deacon ng Alchemy Hall na magbunyag ng ilang impormasyon. Pagkatapos ng paliwanag ng deacon, nalaman ni Yezuan na ang Senior Martial Sister Guan ay tinawag na Guan Yulan at pinagtibay ng Sect Master ng Shattered Cloud Sect. Si Guan Yulan ay orihinal na anak ng isang ordinaryong magsasaka. Gayunpaman, noong siya ay 7 taong gulang, ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng isang hooligan. Pagkatapos noon, gusto pa siyang halayin ng hooligan. Sa kabutihang palad, ang Sect Master ng Shattered Cloud Sect ay nagkataong dumaan at iniligtas siya. Pagkatapos ay dinala niya siya pabalik sa Shattered Cloud Sect. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na anino sa kanyang puso. Sa makatuwid, hindi siya isang malinis na pambihira. Kinasusuklaman lang niya ang mga may ugali ng hooligan. Ilang taon na ang nakalipas, nang lumabas ang Sect Master ng Shattered Cloud Sect, ipinagkatiwala niya si Guan Yulan sa Vice Sect Master na si Zhou Kang. Sa makatuwid, nanirahan si Guan Yulan sa kagubatan ng kawayan. Pagkatapos makinig sa kwento, sa wakas ay naintindihan na ni Yezuan. Gayunpaman, nadama niya ang labis na pagkakamali dahil hindi siya isang hooligan. Gusto lang niyang pumunta sa Shattered Cloud Sect sa lalong madaling panahon. Junior Martial Brother, huwag mong sabihin kahit kanino na sinabi ko ito sa iyo. Hindi alam ng marami ang tungkol dito. Bulong ng deacon ng Alchemy Hall na tinatawag na Wang Tao. Senior Martial Brother, mukha ba akong madaldal? Don't worry, ngumiti si Yezuan at nagtanong, nga pala, Senior Martial Brother, alam mo ba kung paano makakuha ng mga puntos? Points. Bukod sa Wooden Dummy Area, kailangan mong pumunta sa training hall para tumanggap ng ilang training mission, sabi ni Wang Tao. Training missions. Naiintindihan ko. Salamat, Senior Martial Brother. Sabi ni Yezuan at diretsyong umalis sa Alchemy Hall. Si Wang Tao ay nakangiti rin mula tenga hanggang tenga. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakuha siya ng 5 puntos. 50,000 tael ng pilak iyon. Sabay buntong hininga niya sa kanyang puso. Napaka mapagbigay nitong si Yezuan. Siya ay karapat-dapat na maging isang dragon sa mga tao. Sa hinaharap, tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay.
Pagkatapos umalis sa Alchemy Hall, naglakad din si Ye Zuan patungo sa Training Hall. Nasa 10 hanggang 20 milyong tael pa ang layo niya mula sa paglusot. Nawala na rin ang kanyang amo matapos siyang tanggapin. Kaya siya lang ang makakagawa nito. Nakarating na siya sa Training Hall. Pagpasok pa lang niya ay naging sentro na siya ng atensyon. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya at nagsimulang maghanap ng mga misyon. Ang mga misyon ng Shattering Cloud Sect ay namarkahan din. Ang isang rank 4 na misyon ay nangangailangan ng isang martial artist ng 4th stage ng martial path. Siyempre, hindi naayos ang bilang ng mga martial artist. Si Ye Zuan ay nasa ika-8 yugto ng martial path. Logically speaking, dapat kaya niyang tanggapin ang isang rank 8 mission. Sa kasamaang palad, walang rank 8 na misyon sa Shattering Cloud Sect. Sa desperasyon, maaari lamang siyang tumanggap ng isang rank 7 na misyon. Alisin ang Blackwater Mountain Stronghold at ibalik ang pinuno ng Mountain King, Cao Hu. Ang lakas ni Cao Hu ay nasa tuktok ng 7th stage ng martial path. Ang rank 7 mission reward ay 600 puntos. Ang 600 puntos ay katumbas ng 6 na milyong tael ng pilak. Gayunpaman, ito ay kulungan ng bandido sa bundok. Dapat ay maraming magagandang bagay sa loob. Dapat ay makakatulong ito sa akin na makalusot. Tatanggapin ko ito. Nagdesisyon si Ye Zuan at direktang tinanggap ang misyon. Ang Blackwater Mountain ay medyo malayo sa Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, may isa pang dahilan kung bakit tinanggap ito ni Ye Zuan. Ang Blackwater Mountain ay ilang araw lamang na paglalakbay mula sa Lianian City. Pagkatapos makumplito ang misyon, maaari siyang bumalik sa Lianian City upang tingnan. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis sa Training Hall, 3 tao ang biglang pumasok. Nagkataon, ang 3 taong ito ay sina Senior Brother Lu, Senior Brother Ning, at Guan Yulan. Ikaw na naman. Nanlaki ang mga mata ni Senior Brother Ning. Nako, si Senior Kuya. I wonder kung iniisip pa rin ba ni Senior Brother na imposter ako. Tanong ni Ye Zuan na may mahinang ngiti. Kahapon, nang bumalik sina Senior Brother Ning at Senior Brother Lu, nagtanong sila sa maraming tao. Sa nangyari, nang bumaba sila ng bundok kasama si Guan Yulan upang bumili ng mga bagay, si Ye Zuan ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng sekta ng Shattering Cloud Sect. Pagkatapos, tinanggap siya bilang isang disipulo ng Vice Sect Master. Kabanata 66. Senior Martial Brother, nandito ka rin para kumuha ng experiential mission, ha? Please. Ngumiti si Ye Zuan at tumabi. Sabay tingin kay Guan Yulan sa gilid ng mga mata. Hindi pinansin ni Senior Martial Brother Ning si Ye Zuan at dirdiretsong naglakad. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Ye Zuan sa Experiential Hall, isang sigaw ng sorpresa ang nagmula sa loob. Kay nakuha mo ang misyon ng Blackwater Mountain. Hinabol siya ni Senior Martial Brother Ning. Nagulat si Ye Zuan, pagkatapos ay tumawa ng pilyo, tama. Baka gusto rin itong kunin ni Senior Martial Brother Ning. I'm sorry, pero hindi ko alam. Kung hindi ko ito ibinigay, tiyak na ibinigay ko ito kay Senior Martial Brother Ning. Panipi, ibigay mo na. Mainit ang ulo na sabi ni Senior Martial Brother Ning. Senior Martial Brother, naalala ko na may rule sa Shattering Cloud Sect. Kapag tumatanggap ng mission, may first come first served basis. Dahil tinanggap ko ang misyon na ito, akin na. Nagkibit balikat si Ye Zuan. Pugad ng tulisan yan. Kaya mo bang kumpletuhin mag-isa? Lumapit si Senior Martial Brother Lu. Kung gayon, hindi ko naguguluhin si Senior Martial Brother. Kung interesado si Senior Martial Brother at Senior Martial Sister, maaaring isaalang-alang ni Junior Martial Brother na sumali ka. Gayunpaman, ang mga reward ay mahahati sa 70-30. How about it? Biglang nagpakita si Ye Zuan ng mapanlinlang na ekspresyon. 74 US, 34 U. Sumigaw si Senior Martial Brother Ning. Gayunpaman, sa susunod na sandali, halos magluwa siya ng dugo sa galit. Hindi, 70 ang kukunin ko, 30 kayo. Umiling si Ye Zuan. Huwag ka masyadong lumayo, kahit malakas ka, iisang tao ka lang. Ang bandidong pugad na iyon ay may hindi bababa sa ilang daang tao. Kaya mo ba silang lahat? Saway ni Senior Martial Brother Lu. Walang kinalaman iyan, Senior Martial Brother.
Kahit kailan, naibigay ko na ang mga puntos ko bilang garantiya. Kung walang ibang sasabihin si Senior Marshall Brother, aalis na si Junior Marshall Brother. Panipi, kinuyam ni Yezuan ang kanyang mga kamao sa kanilang tatlo, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Casual lang ang sinasabi niya. Kaya niyang sirain mag-isa ang bandidong pugad na iyon. Bakit kailangan pa niya ng tatlong pasanin? Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang siya nang sumigaw si Senior Marshall Brother Lu, 50-50, sasali tayo. Huminto si Yezuan at naisip sa sarili, lakas ng loob mo talagang hilingin ito. 50-50, kaya kung mag-isa kayong tatlo, at 50-50 pa ang gusto mong pag-usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kakaibang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Marami pa ring 7th rank mission sa Hall of Experience. Bakit kinailangan nilang tatlo na? Tanggapin ang misyon na ito para mapuksa ang isang bandidong pugad. Hindi kaya't tinitignan nila ang malaking tubo sa lungga ng mga bandido. That's not right. Medyo kinakabahan si Senior Apprentice Kuya Lu. May mission lang naman. Baka may ibang dahilan. Kumunot ang noo ni Yezuan. Alam na niya ngayon na itong Senior Apprentice na si Brother Lu ay tinatawag na Lu Buping, ang apo ng Elder Lu ng Shattering Cloud Sect. Ang Senior Apprentice na si Brother Ning ay tinawag na Ning Chuan, ang anak ng isang Shattering Cloud Sect's instructor. Maaaring mayroon silang ilang hindi masabi na mga lihim. Oh, sigurado ka bang gusto mong sumali, Senior Marshall Brother Lu? Tanong ni Yezuan. Tama na yan. Tumango si Lu Buping. Palihim na sinulyapan ni Yezuan sina Ning Chuan at Guan Yulan, at muling nagtanong, 50-50. Kukuha ako ng 50%. Oo. Muling tumango si Lu Buping, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, F***, mas malakas ka lang ng konti. Ano ang iyong pagpapanggap? Kapag nahulog ka sa kamay ko, tiyak na papatayin kita. Panipi, ay, ayos lang. Junior Apprentice Kuya Lu, feeling ko hindi rin ako sapat. I welcome Senior Apprentice Brother Lu to join. Agad na binago ni Yezuan ang kanyang ekspresyon. Ang bilis ng kanyang pagbabago ay nagulat kay Lu Buping at sa iba pa. Si Yezuan lamang ay umabot ng 50%, at silang tatlo na magkasama ay umabot lamang ng 50%. Kakaiba kung wala silang lihim na motibo. Gayunpaman, tulad ng naisip ni Yezuan, si Lu Buping at ang iba pa ay may ibang bagay na gagawin sa Blackwater Mountain. Ngayong tinanggap na ni Yezuan ang misyon ng bandidong pugad ng Blackwater Mountain, makapal lang ang mukha nila at sumali. Kung hindi, kung sinunod nila si Yezuan at hindi sinasadyang natuklasan ni Yezuan, mahihirapan silang magpaliwanag. At ngayon, sumama silang tatlo kay Yezuan. Pagkatapos makumplito ang misyon, babalik si Yezuan sa Shattering Cloud Sect na mag-isa. Sok, sa tingin mo ba tanga ako? Tinalo kita ng husto, at gusto mo pang sumama sa team ko. Kahit tanga ay nahuhulaan ang ulterior motives ko. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit pupunta si Lu Buping at ang iba pa sa Blackwater Mountain. Sa sandaling iyon, sinundan ni Yezuan si Lu Buping at ang iba pa at umalis sa Shattering Cloud Sect. Sa daan, nakakita rin si Yezuan ng kakaiba. Iyon ay, ang relasyon ni Guan Yulan, Lu Buping, at Ning Chuan ay hindi masyadong maganda. May ilang distansya sa pagitan ng mga kabayo ng dalawang partido. Siyempre, si Yezuan at ang iba pang dalawang partido ay pareho. Senior Apprentice Kuya Lu, ano ang dapat nating gawin? Sinamantala ni Ning Chuan ang pahinga at mahinang nagtanong. Tanggalin muna natin ang Blackwater Mountain Bandit Lair. Pagkatapos, sa pagbabalik, hahanap tayo ng dahilan para umalis, sagot ni Lu Buping. Pero, kaya ba talaga nating tatlo? Walang problema, binigyan ako ni Lolo ng isang bote ng espesyal na lason. Mahina ang bagay na iyon pagkatapos manganak. Sa bote ng espesyal na lason na ito, kakayanin nating tatlo. Nagbubulungan sina Lu Buping at Ning Chuan sa isa't isa. Nais ding makinig ni Yezuan, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang magandang tenga. Mukhang walang masyadong magandang relasyon ang Guan Yulan na iyon sa kanilang dalawa. Dapat ay tinawag na siya para tumulong. Sok, ano ba talaga ang makakabuo nitong tatlong mahuhusay na estudyante ng Shattering Cloud Sect? Medyo curious din si Yezuan. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, naglakbay sila ng napakabilis.
Wala pang 3 araw, nakarating na sila sa paanan ng Blackwater Mountain. Junior Apprentice Brother, ang grupong ito ng Blackwater Mountain Bandits ay gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Nagdala sila ng maraming kaguluhan sa mga nakapaligid na lungsod. Kaya, kapag umakyat tayo sa bundok, hindi ka maaaring magpakita ng awa. Nang aakyat na sila sa bundok para alisin ang Blackwater Mountain Stronghold, sinabi rin ni Lu Buping. Senior Apprentice Kuya, please don't worry. Hindi ako magpapakita ng awa. Mabagal na sabi ni Yezuan. Kasabay nito, may isang pangungusap sa kanyang puso na hindi niya sinabi ng malakas. Iyon ay, bubugbugin kita ng mas malakas kaysa kapag natalo kita. Very good. Kung gayon, umakyat tayo sa bundok at alisin ang pugad ng tulisan na ito. Tumango si Lu Buping at saka hinugot ang kanyang mahabang espada. Ang ilan sa kanila ay mga elite ng Shattering Cloud Sect. Ang pagharap sa isang bandit nest ay hindi isang problema. Pagdating nila sa gilid ng bundok, nakasagupan nila ang ilang hubad na dibdib na mga bandido. Shoo! Nang hindi hinintay na ibuka ni Lu Buping ang kanyang bibig, may isang magandang puting figure na tumangay, agad na pinugutan ng ulo ang iilang bandido sa bundok sa ilalim ng espada. Makapangyarihan talaga si Junior Apprentice Sister Guan, puri ni Lu Buping. Bagamat si Guan Yulan ay isang babae, ang kanyang lakas ay higit pa kay Lu Buping. Ikalima siya sa inner sect. Ngayong alam na niya na nakatagpo ni Guan Yulan si Yezuan, medyo kalmado na siya. Ang mga bandido ay isang mas kasuklam-suklam na propesyon kaysa sa mga hooligan. Mabilis na kumilos ang apat. Ang mga bandido sa kalsada ay pinatay lahat ni Guan Yulan. Napakabilis ng kanyang mga kilos. Si Yezuan, na naglalakad sa likod, ay gumagawa din ng ilang maliliit na bagay. Iyon ay upang lamunin ang mga bagay sa mga tulisan, tulad ng mga armas at elixir. Kabanata 67, Senior Brother Lo, napakalakas ng batang ito. Bakit hindi tayo? Mahinang tanong ni Ning Chuan, na naglalakad sa harapan. No need. Kayang-kaya nating 3 ang bagay na iyon. Bakit pa tayo magdadagdag ng isang tao? Bahagyang umiling si Lu Buping. Medyo nag-aalala pa rin si Ning Chuan. Pero, spirit beast iyon. At saka, ang lakas ng batang ito ay maihahambing kay Senior Brother Zong. Kapag nasa harap siya, ligtas tayo. Pag-uusapan natin yan pagdating ng panahon. Muling umiling si Lu Buping. Pagkatapos ay lumingon siya at nagtanong, Junior Brother, anong ginagawa mo sa likod namin? O sige, papunta na ako dyan. Sa sobrang takot ni Yezuan ay mabilis siyang sumigaw. Agad niyang itinigil ang paglamon. Kung nalaman nila ang tungkol sa kakayahang lumamon, tiyak na mapagkakamalan nila itong isang Chen Kun Ring. Sa oras na iyon, maaari itong magdulot ng ilang hindi kinakailangang problema. Gayunpaman, matapos makita ang saloobin ni Lu Buping, mas kumbinsido si Yezuan na silang 3 ay may ilang uri ng plano. Natalo ko na sila sa ganoong estado, pero sinundan pa rin nila ako ng makapal na mukha. Masyadong peke. Sok. Don't tell me may kung anong yaman itong Blackwater Mountain. Nagpanta siya si Yezuan sa kanyang puso. Kung makakahanap siya ng isang sinaunang site, mayaman siya. Medyo marami ang Blackwater Mountain Bandits. Sa daan, 12-dosenang na ang napatay nila. Karamihan sa kanila ay pinatay ni Guan Yulan. Para kay Yezuan, naglalakad siya sa likod. Paminsan-minsan, nagrereklamo siya na ang mga bandidong ito ay pawang mga kawawang bastardo. Aakyat ng bundok ang mga tagalabas. Nang nasa kalagitnaan na ng bundok silang 4, biglang may sumigaw mula sa gubat. Pagkatapos, 12-dosenang mga tao ang biglang lumitaw. Sa wakas, dumating ang ilang malalakas na tao. Ang mga mata ni Yezuan ay puno ng hangarin na pumatay. Ang mga bandido na pinatay ni Guan Yulan at ng 2 pa ay pawang mga mahihina. Wala pa sila sa 6th rank ng martial path. Ngunit ngayon, medyo marami na ang mga tao na nasa 6th rank ng martial path. May ilan pang ang nasa 7th rank. Sino ka? Ang pinuno ay isang kalbo. May dala siyang dagwang espada. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumugod si Guan Yulan at pinatay siya sa isang iglap. Niwala siyang oras para mag-react. Pinatay ng asong ito ang third master. Patayin mo siya. Biglang natuwa ang mga tao. Hinawakan nila ang kanilang mga armas at sumugod kay Guan Yulan. Junior Kuya, tara na.
Mababang sigaw ni Lu Buping at sumakay din siya kasama si Ning Chuan. Sa sandaling ito, biglang kinuha ni Ye Zuan ang Cloud Splitter Bow mula sa kanyang devouring space at nagpaputok. Magulong Star Arrow, swish, swish, 12-12 ng mga palaso ang bumaril, at sa isang kisap mata, isang malaking grupo ng mga bandido ang nahulog. Ano? Nagulat din si Lu Buping at ang dalawa pa. Sino ang naglunsad ng pag-ataking ito? Nang lumingon sila, nakita nila si Ye Zuan na naglalakad palapit sa kanila na may hawak na pana. Swish! Isang palaso ang dumaan sa balikat ni Lu Buping, tumagos sa ulo ng isang bandido sa bundok. Senior Apprentice Brother Lu, hindi ka maabala sa labanan. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan, sabi ni Ye Zuan na may kalahating ngiti. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Lu Buping. Habang pinapatay niya ang kaaway, tinanong niya, saan mo nakuha ang busog na ito? Kinuha ko ito sa kalsada, dahan daw ang sagot ni Ye Zuan. Sa kabutihang palad, ang Cloud Splitter Bow ay mukhang napakakaraniwan. Mukha itong mababang uri ng mortal na sandata, kaya hindi ito pinansin ni Lu Buping. Ang ikinagulat niya ay si Ye Zuan, bilang karagdagan sa kanyang nakakagulat na lakas, ay mahusay din sa archery. Ang isang shot ng Chaotic Star Arrow ay maaaring pumatay ng hindi bababa sa 4 na kaaway. Minsan, maaari pa itong pumatay ng 5 o 6. Matapos ang ilang round, halos lahat ng mga bandido ay patay na. Nagulat din si Guan Yulan at ang dalawa pa. Noong una ay inakala nila na hindi gumagamit ng arma si Ye Zuan, ngunit hindi nila inaasahan na sanay siya sa archery. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang tanggapin ang misyon ng Mount Blackwater ng mag-isa. Napakalakas ni Junior Apprentice Brother. Isang peking ngiti ang ipinakita ni Lu Buping, ngunit nag-aalangan siya sa kanyang puso. Sa misyong ito, kung sila ay magkakaroon ng tulong ni Ye Zuan, kung gayon ang kanilang kaligtasan ay tataas ng malaki. Gayunpaman, sa isa pang tao, nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng mas kaunting puntos kaysa dati. Higit sa lahat, natalo na sila ni Ye Zuan noon. Salamat sa iyong papuri, Senior Apprentice Brother. Bahagyang ngumiti si Ye Zuan at dahan daw ang sumunod. Medyo marami ang mga bandido sa Mount Blackwater. Nang dumating si Ye Zuan at ang 3 pa sa tuktok, nakapatay na sila ng daan-daang bandido. Gayunpaman, mayroon pa ring 2 hanggang 300 bandido na naghihintay sa kanila sa tuktok. Noong pinapatay nila ang mga bandido, kumalat na ang balita hanggang sa rurok. Sa oras na ito, ang First Master at Second Master ng Mount Blackwater, 2 martial artists sa tuktok ng 7th stage ng martial path, ay lumabas na sa ilalim ng proteksyon ng isang grupo ng mga eksperto. Kayong 4 ay dapat maging mga disipulo ng Shattering Cloud Sect. My Mount Blackwater and your Shattering Cloud Sect never interfered with each other, and we never entered your territory. Bakit kayo naghahanap ng gulo sa Mount Blackwater ko? Kalbo ang nagsalita. Siya ang unang guro ng Mount Blackwater, si Cao Hu. Cao Hu, gumawa ka ng lahat ng uri ng kasamaan. Ngayon, narito tayo para ipatupad ang hustisya sa ngalan ng langit. Nag-walk out si Lu Buping. Ganyan kalaking mga salita, dahil ganoon nga, kung gayon wala na tayong masasabi. Go, kung sino ang pumatay sa kanya, ay gagantimpalaan ng mid-grade mortal weapon. Direktang utos ni Cao Hu. Patayin. Nang matapos siyang magsalita, isang malaking grupo ng mga bandido ang sumugod. Ang mga bandidong ito ay pawang mga martial artist mula sa ika-4 na yugto hanggang ika-6 na yugto ng martial path. Iilan lamang sa kanila ang nasa ika-7 yugto ng martial path. Bagamat hindi malakas ang kanilang lakas, may kalamangan sila sa bilang. Sa sobrang daming umaatake, kahit isang martial artist sa 8th stage ng martial path ay kailangang umatras. Hindi maganda, umatras. Nagmamadaling sumigaw si Lu Buping at inakay si Guan Yulan at ang 2 pa para umatras. Gayunpaman, sa oras na ito, isang figure ang sumabog, mabilis na umiiwas sa mga pag-atake na iyon at direktang pumatay sa karamihan. Ye Zuan, mamatay. Umungol si Ye Zuan. Pumulot siya ng mahabang espada at sinimulang putulin ang mga tinik at abaka, pinatay ang sinumang makita niya. Kahit na ang espada sa kanyang kamay ay isa lamang mababang uri ng mortal na sandata, siya ay nasa ika-8 yugto ng martial path.
Ang lakas ng kanyang espiritual na enerhiya ay napakalakas. Sa isang casual na laslas, maaari niyang putulin ang isang tao sa kalahati. Ang 100 Beasts Bloodline, Windchaser Bloodline, at ang 7th Stage Martial Art, ang Netherworld Steps, ay ginawa ang kanyang bilis na walang cap-oras. Walang makakapansin sa kanyang figure. Soul Chasing Slash, mamatay ka para sa akin. Biglang itinaas ni Yezuan ang mahabang espada sa kanyang kamay at naglaslas ng isang malaking hiwa. Isa ito sa mga galaw ng 8th Stage Soul Chasing Swordsmanship, ang Soul Chasing Slash. Bukod dito, si Yezuan ay nag-condense din ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Ingat kayong lahat. Bilasan mong umiwas. Tuloy-tuloy na umalangaw ang mga hiyawan at iyak ng paghihirap. Ang Soul Chasing Slash na ito ay parang isang matalim na kutsilyo na hinati ang karamihan sa dalawa. Ang malaking slash ay bumagsak sa hangin at tumangay ng mahigit 10 metro, na ikinamatay ng 20 hanggang 30 bandido. Sa oras na ito, walang nang ahas na lumapit kay Yezuan. Nakatingin silang lahat mula sa gilid. Si Lu Buping at ang dalawa pang nakakatakot ay nanood din. Kabanata 68. Kung gayon, dapat ba tayong pumasok o hindi? Medyo nahihiyang tanong ni Ning Chuan. Pumasok ka para saan? Hayaan mo siyang maakit ang atensyon. Hindi sapat ang lakas natin. Kung papasok tayo, natatakot akong masugatan tayo sa napakaraming pag-atake, at mamatay pa sa loob, sabi ni Lu Buping habang nagpadala rin siya ng mga laslas, na ikinamatay ng mga bandidong bundok sa paligid. Bagamat 4 na tao lamang sila at daan-daang bandido sa bundok, hindi naman marami ang talagang makalapit sa kanila. Sa ilalim ng sitwasyon kung saan ang pagkakaiba sa mga kaharian ay masyadong malaki, ang taktika ng alon ng tao ay wala ring silbi. At habang ang mga bandidong bundok na ito ay biglang naglaslas si Yezuan ng ilang soul chasing slashes. Sa pagkakataong ito ay isang paalang na slash. Ang mga laslas na ito ay napakabilis na ang mga bandido sa bundok ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago sila maputol sa kalahati sa baywang. Nang makita ang isang malaking bilang ng kanyang mga kapatid na namatay sa isang kaunos-lunos na sandali, ang mukha ni Cao Hu ay labis ding malungkot. 3 laslas talaga ang pumatay sa halos 100 bandido sa bundok. Kung ilang beses pa itong nangyari, hindi ba mamamatay silang lahat? Ikalawang kuya, sundan mo ako para patayin siya. Kinuha ni Cao Hu ang 2 bilog na martilyo sa tabi niya at lumabas. Oo, kuya, ang ikalawang ulo ng Blackwater Mountain ay hindi na makaupo noon pa, na may dalang malaking palakol at sumusunod. Dumating na ba ang pangunahing tauhan? Tumingin si Yezuan mula sa gilid ng kanyang mga mata, pinapanood ang 2 tao na dahan-daang lumalabas. Hinawakan ni Cao Hu ang 2 martilyo sa kanyang mga kamay at malamig na sinabi, "Brat, ang layunin mo sa pagpunta sa Blackwater Mountain ko sa pagkakataong ito ay hindi dapat napakasimple, tama? I'm guessing na dapat kayong nandito para sa spirit beast na iyon." Panipi, hindi maganda. Nang bumagsak ang boses ni Cao Hu, nagbago ang ekspresyon ni Lu Buping sa labas. Gayunpaman, napakaraming bandido ng bundok ang nakapaligid sa oras na ito. Hindi man lang siya makapasok, at patayin pa ang Cao Hu na ito. Si Yezuan, na nasa loob, ay nagpahayag din ng masayang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Cao Hu. Mukhang may alam ang pinuno ng Blackwater Tribe. First Head, anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Nagkunwaring nagtanong si Yezuan, ngunit ang kanyang puso ay sumasabog na. Espiritong hayop. Stop pretending. I know that you guys came for that Blackwater Flood Dragon. Malamig na bamantong hininga si Cao Hu. Blackwater Dragon. Matapos marinig ang pangalang ito, bahagyang nanginig si Yezuan. Kakasabi lang ni Cao Hu na mayroong espiritong hayop sa Mount Blackwater. Mukhang ito ang Blackwater Dragon. Unang guro, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Mayroon kang Blackwater Flood Dragon sa Blackwater Mountain na ito. Panipi, hindi makapaniwalang tanong ni Yezuan. Anak, hindi mo na kailangang magpanggap. Gayunpaman, kahit na ang Blackwater Dragon ay nasa kanyang mahinang estado, hindi pa rin ito isang bagay na kakayanin mo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay umalis. Hindi ako papatol sa iyo sa pagpatay sa napakaraming kapatid ko, mabagal na sabi ni Cao Hu.
Matagal na niyang alam ang tungkol dito, at ang kanyang nasasakupan ang aksidenteng nagkalat ng balita. Ang Blackwater Mountain ay isang maliit na puwersa lamang. Ang pagharap sa isang napakalaking tulad ng Shattering Cloud Sect, wala silang kakayahang lumaban. Sa makatuwid, nais ni Cao Hu na paalisin si Ye Zuan at ang iba pa bago ilipat ang buong kuta sa ibang lugar. Haha, First Master, nagbibiro ka siguro. Nakapatay ako ng daan-daang mga kapatid mo. Pakakawalan mo ba kami? Biglang tumawa ng malakas si Ye Zuan. Since that's the case, then you can go to hell. Hindi na nagsalita pa si Cao Hu at direktang ibinaba ang kanyang martilyo. Ang martilyo ay isang makapangyarihang sandata. Si Cao Hu ay isang martial artist sa tuktok ng ikapitong yugto ng martial path. Kung ang kanyang martilyo ay tumama sa isang martial artist sa 7th stage ng martial path, tiyak na mapapatay siya nito kaagad. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay si Ye Zuan. Whoosh whoosh. Dama po ang sledgehammer sa katawan ni Ye Zuan. Bago pa maipakita ni Cao Hu ang nagulat na ekspresyon, lumutang ang buong katawan ni Ye Zuan. Isang after image. Ano? Nagulat si Cao Hu. Kahit sa kanyang paningin, hindi niya makita kung saan nagpunta si Ye Zuan. Whoosh! Biglang may tumunog sa harap nila. Si Ye Zuan pala ay umaatras. Rip! Lumipad ang ulo ni Cao Hu, at ang kanyang malaking katawan ay bumagsak pabalik sa sahig. Patay! Instant kill! Natahimik ang buong crowd. Ang unang guro na pinagmamalaki nila ay talagang pinatay ng isang brat. Papatayin kita! Nag-react din ang second master sa isang iglap. Matapos masulyapan ang bangkay ng unang guro, ibinato niya ang kanyang palakol kay Ye Zuan. Rip! Isa pang malutong na tunog ang narinig. Nahulog ang palakol mula sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa. Lumipad din ang ulo ng pangalawang guro at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ngayong patay na ang tatlong pinuno ng Blackwater Mountain Range, ang buong Blackwater Mountain Range ay parang isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Ang mga bandidong may mabilis na reflexes ay agad na nakabuntot at tumakbo. Anong biro? Pati ang pinuno ay patay na. Ano ang silbi ng mga underlang na ito na nananatili dito? Naghihintay sa kamatayan. Gusto mong umalis. Kayong masasamang bandido, go to hell. Biglang lumakas ang aura ni Ye Zuan at agad siyang naglaslas ng ilang soul-chasing slashes. Agad na tumaas ang bilang ng mga nasawi. Ang tuktok ng bundok ay napuno ng mga bangkay at ang amoy ng dugo ay lubhang masangsang. Nang tanggapin niya ang misyong ito, ang Shattering Cloud Sect ay nagbigay kay Ye Zuan ng isang piraso ng impormasyon. Ang impormasyon ay nagsabi na ang mga bandido ng Blackwater Mountain ay gumawa ng lahat ng uri ng mga krimen at minsan ay nawasak ang ilang mga bayan. Hindi gaanong nakaligtas mula sa caravan na kanilang ninakawan. Ang mga nakaligtas ay kadalasang mga babae, at pagkatapos ay ibinalik sila sa kuta upang magsaya. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay nararapat na mamatay. Patayin din natin sila. Nag-react din si Lu Buping at nagsimulang patayan. Wala pang kalahating minuto, daan-daang bangkay na ang nasa lupa. Nabalot ng dugo ang lupa. Bukod sa maliit na bilang ng mga bandido na nakatakas, karamihan sa kanila ay namatay dito. Natapos ang labanan. Tanging si Ye Zuan at ang dalawa pa ang naiwan na buhay. Junior Brother Ning, pumunta ka at palayain mo ang mga taong ninakawan ng mga bandido. Sabi ni Lu Buping kay Ning Chuan. Okay, mabilis na umalis si Ning Chuan. Napakabilis, 12 ng mga babae ang tumakbo palabas. Karamihan sa kanila ay wala pang 30 taong gulang. Nakita pa ni Ye Zuan ang ilang batang babae na mas bata kay Liu Yir. Inayos muna nilang apat ang mga babaeng ito. Pagkatapos, nagsimula silang maghanap para sa mga kayamanan ng pinuno ng Blackwater Mountain Range. Pagkatapos nilang ilibing ang mga mahahalagang bagay sa isang lugar, inihatid nila ang mga babaeng ito pababa ng bundok. Nang bumalik sila sa tuktok ng Blackwater Mountain at naghahanda ng ipamahagi ang mga samsam sa digmaan, sa wakas ay ibinuka ni Ye Zuan ang kanyang bibig. Senior brother, ngayon, hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari sa espiritong hayop na iyon? Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Lu Buping at Ning Chuan. Junior brother, malamang nahulaan mo na. Dumating kami sa Blackwater Mountain sa pagkakataong ito hindi buo para sa experiential training mission. Alam ni Lu Buping na hindi mate at tago ang bagay na ito,
kaya nagsimula siyang magpaliwanag. Nakatanggap ako ng balita noon na may nadiskobring spirit beast sa Blackwater Mountain. At isa pa, spirit beast ito na naghihintay na manganak. Ang mga espiritong hayop ay mga nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa mga demonyong hayop. Katumbas sila ng mga martial artist ng true spirit realm ng tao. Senior brother, kahit na ito ay isang espiritong hayop na naghihintay na manganak, hindi pa rin ito isang bagay na maaari nating harapin, tanong ni Yezuan. Ang mga espiritong hayop ay mas nakakatakot kaysa sa ikasampung antas ng mga demonyong hayop. Kahit na naghihintay itong manganak, hindi pa rin ito isang bagay na kayang harapin ng mga normal na tao. Tama, kaya nga nagdala ako ng malakas na lason this time. Biglang naglabas si Senior Brother Lu ng isang bag na telang kasing laki ng palad. Medyo masyadong malaki ang halagang ito. Anong uri ng lason ang maaaring lason sa isang espiritong hayop? Hindi makapaniwalang tanong ni Yezuan. Junior brother, huwag kang mag-alala. Ito ay tiyak na magiging dahilan ng pagkawala ng halos lahat ng lakas ng labanan ng Blackwater Dragon. Biglang ngumiti ng nakakaloko si Senior Brother Lu. Junior brother Ye, kung interesado ka, we can make a deal. We don't want the things in this Blackwater Mountain range as long as tulungan mo kami. How about it? Nang marinig ito, gusto ni Yezuan na iluwa ang isang subaw ng tubig na may asin para patayin siya. Bagamat ang Blackwater Mountain Range na ito ay maraming magagandang bagay, ngunit ang kabuuan ay halos 20 milyon lamang. At ang halaga ng isang espiritong hayop ay higit pa doon. Senior brother, sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Ang isang espiritong hayop ay may isang nidan. Ang isang nidan ng isang espiritong hayop ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong tael ng ginto. Bakit hindi natin ipagpalit? Ngumuso si Yezuan. 10 milyong taels ng ginto ay isa ring bilyong tael ng pilak. Hanggat ito ay isang tao, sila ay may lilipat. Muling nagbago ang ekspresyon ni Lu Buping. Fine. Basta makuha mo itong nidan, bibigyan kita ng 10%. Kabanata 69. Imposible. Bago pa matapos ni Yezuan ang kanyang mga salita, tumutol si Lu Buping. Kung kukuha si Yezuan ng 30% bawat isa, ang natitirang 70% ay mahahati sa pagitan nila. Ang bawat tao ay makakakuha lamang ng 20%. Junior Apprentice Kuya Ye, hindi ka masyadong matako. Konti lang ang naiambag mo. Ang impormasyong ito ay nakuha ni Senior Apprentice Brother Lu noong una, at siya rin ang naghanda ng lason. Hindi na masama na nakakakuha ka ng 10%, sabi ni Ning Chuan na nakakunot ang noo. Nag-isip si Yezuan saglit. Pakiramdam niya ay may katuturan ng mga sinabi ni Ning Chuan. Wala siyang naiambag, kaya 10% ay marami na. Gayunpaman, itinuro pa rin niya ang butas sa lupa at sinabing, okay, pagkatapos ay actress ako. Gusto ko lang ng 20% at mga bagay na ito. Paano na? Nag-alinlangan din si Lu Buping. Ngayong alam na ni Yezuan ang tungkol sa bagay na ito, kung hindi sila pumayag, bababa siya ng bundok at ikakalat ang balita. Sa oras na iyon, hindi pa nila maiinom ang sabaw. Okay, 20%. Junior brother, junior sister, ano sa tingin mo? Tumango si Lu Buping. Noong una ay gusto nilang kumilos kasama ang tatlong tao, ngunit ngayon kay Yezuan, ang freak na ito, ang kanilang kaligtasan ay nadagdagan ng malaki. Okay, tumango din si Ning Chuan. Tungkol naman sa tahimik na si Guan Yulan, pumayag din siya. Sok-sok, 20%. Mukhang makakalusot na naman ako. The rest will be the medical fees. Lihim na natuwa si Yezuan, ngunit medyo mahal ang bayad sa pagpapagamot. Kung ganoon, hahanapin muna nating tatlo ang Blackwater Lake. Junior brother, ikaw na mismo ang mag-ayos ng mga bagay na ito. Sabi ni Lu Buping at umalis kasama sina Ning Chuan at Guan Yulan. Nag-iisip pa rin si Yezuan kung paano sila paalisan, ngunit hindi niya inaasahang aalis sila ng mag-isa. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming pagsisikap. Hehe, dadaan muna ako sa mid-stage ng 8th Realm. Hindi masyadong nag-isip si Yezuan. Pagkaalis ni Lu Buping at ng dalawa pa, isa-isa niyang nilalamon ang mga nakolekta niya mula sa Blackwater Stronghold. Ding, nakapasok ang host sa kalagitnaan ng yugto ng 8th Realm. Pambihirang tagumpay. Gayunpaman,
kakaunti ang mga bagay na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000, kaya ang mga nalalamon na puntos ay hindi gaanong, 8 lamang. Gayunpaman, ang mga devouring point ni Yezuan ay lumampas sa 100 dahil dito. Sumunod muna tayo sa kanila. Ayokong iwan nila ako, napaisip si Yezuan at agad na sumunod sa kanila. Junior Kuya Ye, bakit ka na parito? Lumingon si Lu Buping, nakatingin kay Yezuan na nagmamadaling lumapit. Ipinasok ko ang ilang dumi. Dahil wala na ang mga bandido, hindi na mahalaga, casual na sagot ni Yezuan. Sa oras na ito, sadyang pinigilan niya ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Kaya naman, si Lu Buping at ang iba pa ay walang makitang anuman. Talagang matapang si Junior Marshall. Brother Ye, pinuri ni Lu Buping, ngunit bamulong sa kanyang puso, kung mawala ito, tingnan natin kung paano ka umiyak. Naglakad silang apat patungo sa likod ng Blackwater Mountain. Ayon sa impormasyong nakuha ni Lu Buping, nakatira ang Blackwater Dragon sa isang lawa sa likod ng bundok. Sa makatuwid, ang target na ito ay hindi mahirap hanapin. Saglit silang apat na naglibot sa bundok at nakakita ng lawa na mas maliit sa basketball court. Senior Marshall brother, dito nakatira ang Blackwater Dragon. Tumayo si Ning Chuan sa gilid ng lawa at nagtanong. Hindi, para maging tumpak, nakatira ito sa isang kuweba sa ilalim ng lawa. Paminsan-minsan ay umaakyat ang Blackwater Dragon upang huminga bago ito matuklasan, paliwanag ni Lu Buping. Ibig sabihin, kailangan nating pumunta sa tubig. Kumunat ang noo ni Ning Chuan. Tama na, tumango si Lu Buping at nagtanong, Junior Marshall brother Ye, kamusta ang paglangoy mo? Lumalangoy, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Marunong siyang lumangoy, ngunit hindi pa niya sinubukang mag-dive. Gayunpaman, sa oras na ito, bigla niyang naalala na mayroong isang bagay na tinatawag na water avoidance pearl sa devouring system. Hanggat ito ay nasa bibig, maaari nitong payagan ang isa na lumipat sa ilalim ng tubig sa loob ng 1 oras. Walang problema, tumango si Yezuan. Kung ganoon, pupunta tayong tatlo sa tubig para hanapin ang kinaroroonan ng kuweba. Junior Marshall Sister Guan, manatili ka sa dalampasigan. Natapos magsalita si Lu Buping at nagsimulang maghubad ng kanyang damit. Tahimik ding lumingon si Guan Yulan. Kahit na kinasusuklaman niya ang ganitong uri ng pag-uugali, wala siyang pagpipilian, tama ba? Si Yezuan ay maaari lamang magsimulang maghubad ng kanyang damit. Bagamat mayroon siyang water avoidance pearl, kailangan pa rin niyang magpanggap. Flop, flop, flop. Sunod-sunod na tumalon ang tatlo sa lawa at sumisid pababa. Gumastos na si Yezuan ng ilang puntos para bumili ng water avoidance pearl. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at nagsimulang sumisid. Medyo malalim ang lawa na ito. Mahigit 10 metro pa lang ang sumisid niya pero madilim na. Sa desperasyon, maaari lamang niyang gamitin ang isang kamay upang magpadala ng isang spiritual energy slash upang maipaliwanag ang paligid. Ang spiritual energy slash ay ipinadala ng higit sa 10 metro bago nawala. Damn, my luck is too good. I found the cave in such a short time. Tumingin si Yezuan sa paligid at nalaman na ang radius ng kuweba ay hindi bababa sa 5 metro. Dapat ay yung kuweba ng Blackwater Dragon. Agad naman siyang lumangoy pataas. Si Guan Yulan ay nagbabantay sa baybayin ng lawa. Nang makita niya si Yezuan, agad siyang nagpakita ng masamang tingin. Gaano nakatagal mula nang siya ay bumaba, at si Yezuan ay nakabalik na. How dare he say na wala siyang problema sa swimming? Masyadong tamad si Yezuan na bigyang pansin siya, kaya tahimik siyang umupo sa tabi ng baybayin at naghintay. Ang pangangatawan ng isang mandirigma ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Pagkababa ni Lu Buping, tumagal ng mahigit 2 minuto si Ning Chuan para lumangoy pabalik. Junior brother Ye, meron ba sa tabi mo? Tanong ni Lu Buping. Oo, mga 15 metro ang layo sa lawa. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay nagtanong, Senior brother Lu, kung walang lupain sa kuweba, ano ang dapat nating gawin? Hindi. Ang Blackwater Dragon na iyon ay isa talagang single-horn dragon, hindi isang deep-sea type dragon. Hindi ito makahinga sa tubig, kaya kailangan itong umahan para sa hangin. 2 beses na itong lumabas sa lawa, kaya dapat mayroong kuweba. Paliwanag ni Lu Buping. Oh, ayos lang. Tumango si Yezuan.
Kung paano dalhin ang lason sa tubig, ito ay medyo simple. Kulang na, lang balutin niya ito ng espesyal na waterproof wax paper. Gayunpaman, gagana ba talaga ang lason na ito? Iyon ay isang espiritong hayop. Gayunpaman, dahil narito siya, natural na kailangan ni Yezuan na bumaba at tumingin. Kung tutuusin, pinayagan siya ng lolo ni Lubuping na pumunta, kaya dapat na mabisa ang lason na ito. Flop, 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 flop. Dir-diretsyong tumalon ulit sa tubig ang apat, pero this time, nakasuot na sila ng damit. Masyadong madilim sa ilalim ng tubig, kaya gumamit din si Lubuping ng Night Pearl, at pinona niya ang daan sa harapan. Mabilis silang apat na sumisid, natagpuan ang malaking kuweba, at lumangoy. Isa lang itong kuweba. Ang Blackwater Dragon na iyon ay mas mabuting huwag nang lumabas para mamasyal, kung hindi tayo magiging sapat para ito ay makalunok. Si Yezuan ay labis ding kinakabahan sa kanyang puso, ngunit ang pag-aalala na ito ay hindi kailangan. Matapos lumangoy ng kalahating minuto, lumutang sila sa ibabaw. Kabanata 70, siya, tumahimik kayong lahat. Naunang pumunta sa pampang si Lubuping at pinaalalahanan sila ng mahina. Si Yezuan at ang dalawa pa ay sunod-sunod na pumunta sa pampang. Hindi sila nang ahas na gamitin ang kanilang espiritong kapangyarihan upang iwaksi ang tubig sa kanilang mga damit, dahil sa takot na abalahin ang itim na dragon ng tubig sa loob. Si Guan Yulan ay pumunta sa pampang bago si Yezuan, at si Yezuan ay sumunod sa kanyang likuran. Sa tulong ng liwanag ng Night Pearl, nakakita rin si Yezuan ng magandang katawan. Hindi naman masama ang figure niya. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, bago pa niya maipagpatuloy ang paghanga, isang alon ng espiritong kapangyarihan ang lumabas mula sa katawan ni Guan Yulan at pinagpag ang tubig sa kanyang damit. Weng! Nang marinig ang tunog na ito, nanginginig ng gusto si Lubuping at ibinaling ang kanyang ulo para bamulong, Junior Guan, ikaw. Si Yezuan ay wala ring magawa. Nakipagsapalaran si Guan Yulan na alertuhan ang kaaway at gusto niyang patuyuan ang kanyang mga damit. Hindi maganda ang mentalidad na ito. Hindi nagsalita si Guan Yulan. Sobra naman itong si Junior Guan. Bakit siya nagpapalabas? Kung alam ko, iba na ang itinanong ko. Medyo inis din si Lubuping. Kung ginugulo nila ang isang may sungay na dragon sa loob, kung gayon ang mga bagay ay magiging mahirap. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Napapantasya lang niya ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, si Guan Yulan ay anak na ampon ng Sect Master. Mag-iingat kayong lahat, huwag na kayong maingay. Paalala muli ni Lubuping, at pagkatapos ay maingat na sumulong habang nakadikit sa mga dingding ng kuweba. Napakadilim ng kuwebang ito. Sa tulong ng liwanag ng Night Pearl, halos hindi sila makakilos ng dahan-dahan. Tumulo, paminsan-minsan, ang mga patak ng tubig ay bumabagsak mula sa kisame ng kuweba. Pagkaraan ng halos 5 minuto, nakarinig sila ng hindi pangkaraniwang tunog. Medyo parang tunog ng pagsabog ng bulkan. Dapat manganak na ang kakaibang dragon na iyon. Bilasan natin, isang masayang ekspresyon ang ipinakita ni Lubuping. Kung nangganganak ang dragon na ito, marahil ay hindi na kailangang gumamit ng lason. Naglakad sila saglit, at pagkatapos ay nakakagulat na natagpuan na may liwanag sa harap nila. Ito dapat ang bangin sa likod ng Blackwater Mountain. Baka may labasan pa, sabi ni Lubuping habang naglalakad papunta sa sulok at tahimik na inilabas ang ulo. Tama nga, sa isang sulok ng kuweba, may isang malaking nilalang. Isa itong may sungay na flood dragon. Napakahaba ng katawan nito, at mukhang hindi bababa sa 20 metro ang haba. Sumulyap din si Yezuan. Ang una niyang impresyon sa dragon na baha ay nakakatakot ito. Noong una, ay nagkaroon siya ng phobia sa malalim na dagat, ngunit ngayong nakakita siya ng napakalaking nilalang sa ilalim ng dagat, agad niyang nilunok ang kanyang laway. Sandali, ipaglalaban ba nila ang bagay na ito? Senior Apprentice Brother Lu, pupunta talaga tayo. Natakot din si Ning Chuan. Ang one-horned flood dragon na ito ang pinakamalaking nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Dahil nandito na tayo, paano tayo atras? Bagamat sinabi iyon ni Lubuping, labis siyang natakot sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang spirit beast. Sa oras na ito, si Guan Yulan, na kanina patahimik, ay biglang nagsabi, tumingin ka doon.
Sinundan siya ng tingin ng lahat at nakitang mayroon ng isang itlog na mas malaki pa sa tao sa ibang tribo ng kuweba. Isang flood dragon egg. Ang flood dragon na ito ay isang spirit beast. Kung ang flood dragon egg na ito ay ibinebenta, malamang na nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon. Kung ito ay inaalaga ang mabuti, ito ay maaaring isa pang spirit beast sa hinaharap. Isang matako na tingin ang nakita sa mga mata ni Lu Buping. Ang pagkakaroon ng isang spirit beast bilang isang alagang hayop, ito ay napakakahanga-hanga. Gayunpaman, ang haba ng buhay ng isang dragon sa baha ay napakatagal, at ang haba ng buhay ng isang tao ay tiyak na hindi maihahambing. Kaya naman, ang flood dragon egg na ito ay malamang na hindi hinahangad ng sinuman dahil masyadong mahaba ang oras para alagaan ito. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan muna nilang patayin itong one-horn flood dragon sa harap nila. Senior Apprentice Kuya, parang nangangitlog ang dragon na iyon. Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Ning Chuan sa dragon sa baha sa sulok at dahan daw ang sinabi. Sa oras na ito, napansin din ni Yezuan na nahati ang tiyan ng flood dragon, at nakalabas na ang kalahati ng itlog. Kung sakali, lasunin muna natin. Inilabas ni Lu Buping ang cloth bag, at pagkatapos ay sinabi kay Yezuan, magiging mabisa ang lason na ito kung ito ay malalanghap. Ngunit kung ito ay nilamon ng baha ng dragon, ang epekto ay magiging mas malaki. Maaari ka bang gumamit ng busog at palaso para ipadala ito? Ang pagpapadala ng lason sa bibig ng baha ng dragon ay hindi praktikal, ngunit maaari kong gawin itong sumabog sa harap ng baha ng dragon. Kinuha ni Yezuan ang cloth bag at dahan daw ang sinabi. Ayos lang, ngayong nangangitlog na ang dragon na ito, at sa lason na ito, mababawasan ng husto ang lakas nito. Natatakot ako na mas mababa pa ito sa ika-10 bahagi ng orihinal nitong lakas. Tumango si Lu Buping. Inilabas ni Yezuan ang Broken Cloud Bow. Nakalimutan niyang itabi ang Broken Cloud Bow, ngunit hindi niya inaasahan na magagamit ito ngayon. Tiningnan niya ang one-horn flood dragon na nangangitlog, at pagkatapos ay biglang itinapon ang cloth bag sa kanyang kamay. Nakarinig din ng bahagyang tunog ang one-horn flood dragon na iyon. Nang ianggat nito ang ulo ay may nakita itong lumilipad patungo dito. Hindi, ito ay dalawa. Shoo! Boom! Tumpak na natama ng star-bursting arrow ang cloth bag, na hinaipan ito sa mga piraso. Ang poison powder sa bag ng tela ay nakakalat din sa isang iglap, at ang mukha ng one-horn flood dragon ay natatakpan ng alikabok. Haha, tapos na. Ang ganda ng archery ni Junior Brother Ye. Tuwang-tuwa si Lu Buping, at direktang hinugot ang kanyang mahabang espada. Ang one-horn flood dragon ay kumain ng ilong na puno ng alikabok, at nakalanghap din ng maraming poison powder. Higit pa rito ang hinigop ng balat nito. Sa isang iglap, ang one-horn flood dragon na ito ay napaungol. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang nanganak, at hindi makagalaw. Kung hindi, ito ay direktang susugurin at mapupunit si Yezuan at ang iba pa. Senior Kuya, pupunta na ba tayo? Lumingon si Ning Chuan at nagtanong. No rush, hintayin natin na magkabisa ang gamot. This time, tinutulungan ako ng langit, nangangitlog na talaga. Hindi maitago ni Lu Buping ang kanyang saya. This time, napag-usapan na nila. Hindi kasama ang 20% ni Yezuan, hahatiin nila ang natitirang 80% ayon sa 50-32. Si Lu Buping ay makakakuha ng 50%, si Guan Yulan ay 30%, at si Ning Chuan ay 20%. Siyempre, may plano pa rin si Lu Buping sa kanyang puso, at iyon ay upang makuha ang lahat ng ito. Siyempre, ito ay kailangang gawin ng may malaking panganib. Senior Kuya, gumagana. Biglang sabi ni Ning Chuan. Tumitig ang lahat para lamang makita na ang mga kaliskis ng one-horn flood dragon na ito ay nagsimulang maging pula. Nagsimulang manginig ang buong katawan nito, at kasabay nito, may mga kakaibang ingay. Wow! Ang katawan ng one-horn flood dragon ay nagsimulang kumadyot sa lupa na parang ahas. Nagsimula na ring kumumo sa lupa ang mga kuko nito, na para bang hindi ito komportable. Senior Kuya, anong klaseng lason ito? Napakabilis ng epekto ng gamot. Hindi makapaniwalang tanong ni Ning Chuan. Mula sa oras na sumabog ang bag ng tela hanggang ngayon, hindi pa ito lumampas sa 10 segundo, at ang target ay isang spirit flood dragon. Napakalakas ng lason na ito, tama ba?
Sadyang ngumiti si Lubuping, at sinabing, ito ay talagang hindi lason, ngunit isang uri ng banal na gamot na tinatawag na immovable lust. Ang bag na iyon ay sapat para sa 100 lalaki na patuloy na gamitin sa loob ng 1 taon. Ano?